Hello mga kaulam! Dahil nga nag-uubos tayo ng mga pagkain sa ref noong nakaraang pang Ramadan, hindi ako namalengke 3 araw na matapos ang Ramadan. Kailangan ko munang maubos iyon bago ko uli lagyan ng bagong stock. Ayan, inuubos ko ang paa ng manok at saka ang nilagang itlog. Simula nung natapos ang Ramadan nung Friday, ay nung Webes ng gabi nag-end. Tapos Friday, start na ng Eid. Sunday na ako ng gabi na malengke dahil ayokong bumili ulit ng bumili hanggat meron pang laman ang aming ref. Kailangan ubusin muna iyon bago ulit ako mag-stop. Ayun, may tira pa akong paan ng manok mga kaulam. Ayoko namang itapon, ininit ko na lamang. Tapos yung tira ng mga batang nilagang itlog ng breakfast, yun ang aking ipinartner. Okay na yan to start with my day. Magchututor lang naman ako ng isa tapos mamamalingki na ako. Maghapon din ako naglinis ng ref pero hindi ko pa rin natapos. Ilang sections pala ang ng ref dahil ako'y paungkot-ungkot. Alam nyo naman, mas masarap ang umungkot kaysa sa gumawa sa bahay. Ay, ewan ko baga kung bakit mas masarap talaga ang umungkot kaysa sa magtrabaho. Ibang laman ng ref, niluto ko na para i-stack na lamang yung aking fish fillet. Ginisa ko na ng may upo. Tapos itong aking beef strips. Ginawa ko ng beef broccoli para maubos na yung laman ng freezer. Ang nasa freezer ko na lamang ay parata, tapos yung aking meatloaf, tapos yung aking ginawang meatballs. Abay, kailangan magtipid mga kaulam. Diyos ko, puro di ako'y namalingke. Abay, kataas na nga ng bilihin. Ang isda, ang iba tumaas, ang iba hindi. Katulad ng salmon, medyo tumaas ang salmon kahapon, kaya hindi ako nakabili ng salmon. Tapos, bumili ako ng fish fillet kahapon, abay medyo mataas. Tapos, ang gulay mga kaulam. Dahil ang gulay mga kaulam ay hindi galing dito sa Dubai. Kung dito, yung mga galing mismong mga produkto na dito sa Dubai nanggagaling, hindi naman tumaas. Bawal. Bawal silang magtaas. Parehas pa rin ang presyo. Pero yung mga nanggagaling sa labas ng bansa, medyo mataas ng kaunti. Kaunti lang naman. At saka ang petrol hindi naman nagtaas. Kaya, tipid-tipid pa rin dahil yung mga bagay na gusto namin kainin at gusto kong bilhin ay medyo mataas ang presyo. So ayan nga, inubos ko na 3 piraso ang natitirang paan ng manok. Sabi ko nga sa asawa ko, uubusin ko ng lahat. Dahil kahit papaano naman mga kaulam ay sayang din naman. Pero ang asawa ko, syempre mga kaulam, hindi ko pinapakain ng mga ganyan na mga kasi na medyo kahit papaano nahiya din naman ako. Baka sabihin na tinitiis ko sila. So ipinagluto ko siya ng fish fillet. Yun ang inulam niya. Nung nagpunta ako ng tutor, yun daw ang inulam niya. Nasarapan siya. Ang dami kong niluto pero halos naubos niya. Tapos wag na daw ako magluluto ngayong araw na ito dahil yun daw natira niyang fish fillet. Yun na rin lang ang kanyang uulamin. Ang mga bata na lamang ang uulamin nila ay yung aking beef broccoli. Dahil sabi ko nga, kailangan natin magtipid dahil malapit na naman ngayon magtatapos na naman ang eskwela, tapos enrollment na naman, magkano na naman ang kailangan namin mga kaulam. Tapos, hindi namin alam kung magre-renew kami ng bahay o lilipat kami. Kailangan na naman yun ng malaking halaga. Tapos, ay grabe talaga mga kaulam. Grabe talaga ang gastos. Pero part ng buhay yan ha. Hindi ako nagre-reklamo. Yan ay part ng buhay. Nasasabi ko lamang dahil nga, parang, syempre, taon-taon ganyan ang parang, saan ang ipon, wala. At least mga kaulam, ang pinakaipon namin ay yung pagpapaaral namin sa aming mga anak. Makatapos na sila mga kaulam, hayahay na kami mag-asawa. Kahit umuwi na kami ng Pilipinas o saan man, kahit magtanim na lang kami ng kamote o magtinda ako ng isda, okay na ako mga kaulam. Solved na.